So good morning sa inyong lahat mga kayay. Andito tayo ngayon sa Rosie Legazpi, located at Maharlika Highway, Daraga, Albay. So ngayon i-video natin itong kanilang ADX 150i, ang bago ni Rosie ngayong 2024 ano. So ayan, makikita natin yung kanyang presyo na sa unahan na nasa windshield niya na ano. Naka cleared visor pala siya. So makikita natin yung mukha niya no. Ikutan natin siya guys no. Ayan. Ang angas naman ng kanyang ano, forma. Voice over tayo guys no, dahil nasira yung mic ng ating camera. So ayan, nakikita natin yung kanyang windshield na clear visor at yung kanyang presyo nasa ibabaw. Maki-screenshot nyo na lang po sa lahat ng gustong mag-avail. Yan, so makikita natin, nilalapit ko na yan. Yan, tapos pababa tayo dyan sa parting headlight lamp nya or yung projector lamp nya guys no. Yan, makikita natin mayroon din siyang design dyan sa taas na parang kilay siya dyan ano, sa taas. Tapos naka carbon design siya dyan ano. Kung titignan natin, parang tunay na carbon plastic siya dyan, di ba guys? Ngayon, so kung mapapansin nyo, yung parang muscle type talaga yung pagmumukha niya. So yan na guys yung kanyang projector lamp no. So kung titignan natin, parang malaki siya pero tamang tama lang naman siya no. Yeah. Bagay na bagay siya dyan. Tapos yung kilay na yan, yan magkabilaan yan. Yan yung LED na parang kilay na nilagay dyan ni Rosie, dyan sa ADX 150i. Tapos yan, may rubber boots pa siya dyan. Dyan yung ginamit niya na no, rubber boots. Maganda at tamang tama lang dyan sa kanyang telescopic port na ilinagay kay Rosie ADX 150 ano. Yung ano niya, yung yan na front fender, tapos may unang front fender no. Makapal siya pero hindi naman siya masyadong sobrang kapal. Tapos kapag pinindot mo siya, hindi naman siya yung typical na rubberized plastic na sumasabay agad kapag pinindot mo siya no. Tapos naka CBS pa pala siya guys, yung combination braking system na tinatawag. So ayan. So yan na guys, dito na tayo sa display niya no. Yung 3mm ang ginamit na display ni Rosie ADX 150i. Tapos yung caliper niya, ayan, tri-path caliper yan no? Hindi siya dual path caliper. Maganda siya guys, dahil pang combination braking system talaga siya no. So ito guys yung tinatawag na spoke type mags wheel or signature mags wheel ni Rosie ADX 150i ano. Yung kulay niya pala guys is dark bronze. Yan. Yung kanyang size sa gulong is 110/80 by 14 sa unahan. Medyo malaki siya guys no. At mataas. Tapos yung gulong niya talagang pang ano siya, pang adventure talaga yung kanyang gulong na bumabagay talaga dyan sa ADX 150i. Maganda siya guys, pang tapat sa ADB ng Honda no. So ayan guys, meron siyang FI na sticker ano, FI at Euro 4 compliant na siya guys no. At yung decals niya maganda. Yung pagkapintura niya na glossy black, ayos, superb. So ito guys yung tinatawag na USB port
kapag nag-charge tayo ng ating gadget or cellphone yan. Ito naman yung adjuster or adjustan ng kanyang windshield, no. Yan, yung windshield bracket, yan. I-adjust natin yan pataas, yan. Para tumaas yung kanyang windshield bracket na glossy or transparent, no. Tapos guys, yung carbon type design niya na plastic dyan sa taas, maganda. Yan o, sa may bandang likod ng kanyang windshield, no. Pagkaangas. Ayos talagang design. Yan, may muzzle type talaga siya, no. Yung kanyang signal light nga pala is running signal light niya, guys. Hindi siya nang yung nag-blink lang, nag-blink-blink. Tapos yung running light ba, yung bago ngayon o yung uso ngayon na sa signal light, yan yung tinatawag na running light sa signal light, no. So ito na guys yung part na pwede sanang lagyan ng utility hook, no. Kaya lang hindi nilagyan ni Rusi dyan sa ADX 150i. Tapos ito naman yung sa kanyang gas tank, no. Pagkaangas talaga ng forma. Yan yung bulsa, yung lalagyan ng ating cellphone, gadgets, or ano pa man, basahan, o kahit ano pa mang papers na pwedeng ilagay dyan, no. Yung ilagay ko na cellphone, yung cellphone ko, kahit 4 siguro, 5, 6 pwede. Tapos yan, susubukan ko yung kamao ko na yan, ilipasok, no. Yan, kasyang kasya. Tapos yun nga pala guys, isa siyang magnetic na, no. Hindi tulad ng iba, hindi magnetic. Yan, smooth na smooth ng pagkalagay, no. Tapos ito guys yung kanyang susian na typical na susian na ginamit ni Rusi ADX 150i, ano. Yan, kung mapapansin nyo, yan, dyan na yung ibubukas natin yung kanyang upuan. Pwede nating buksan dyan. So walang ibang switch yung kanyang upuan, ano, kundi dyan lang. So dito na tayo guys sa kanyang matting, ano, sa foot matting or floorboard matting. Yung kanyang floorboard matting is hindi yung typical na rubberized lang na linagay. Ayan, isa siyang alloy, ano. Makapal ang pagka-alloy niya na inilagay. So hindi na tayo bibili sa labas. Tapos naka-allen bolt na rin siya, ano. Maganda, okay. At napakaangas talaga yung design sa kanyang floorboard matting, no. Ayan, maganda. Makapal talaga yung kanyang alloy na nilagay dito. Biruin nyo guys, hindi na tayo mag-order sa labas kapag siya ay na-avail na natin. Side stand nga pala guys is wala siyang kill switch dahil yung kill switch is nasa manibela. Itong design na ito maganda, may air ventilation dyan. Yan, para pasok ang hangin, maganda. Ayos, yung kanyang pillion footrest, yan. Napakaangas talaga siya. Yung ano niya, yung kulay niya, yan, silver gray. Tapos yan, may babanggaan siya dyan ng guma para hindi siya tumama doon sa plastic ng kanyang fairings, no. So dito na tayo guys sa kanyang muzzle type na design dito sa kanyang fairings, no. Napakaangas talaga. Bagay na bagay, pang adventure talaga itong design na ito dito sa kanyang fairings. Yan yung decals niya, pinagalong puti at pula. Tapos may pangalan sa ibabaw na Rusi. Yan, yung Rusi naman may pagka silver or puti lang siya, no. At yan, may dotted line siya niya na kulay itim, no. Pinagay talaga sa decals niya. Yan yung glossy black na design at muzzle type. Pagka-design ng kanyang fairings, yan, may 150i na nakalagay sa ano niya, no, sa kanyang fairings. Tapos yung air ventilation dito sa gilid may ilang butas. Tapos naka-carbon design type din yung kanyang plastic sa fairings. At itong fairings na nakalagay na Adventure X at water cooled 4 valve. Ayos pala guys, no. Naka 4 valve na din itong unit na ito. At ito naman yung superb unique na pagka-design ng kanyang airbox, no. Meron din siyang carbon type design na plastic, yan. Tapos ito guys yung kanyang cover dito sa kanyang paggilid. Makapal yung plastic niya. At meron din carbon type design na plastic. Tapos yung air ventilation niya, no, may butas. Naka Allen bolt na rin yung kanyang tornilyo dyan. Yan, may parting carbon type design din, ano. O, binagay talaga dyan sa cover na matte finish ng kanyang
panggilid. Tapos ito guys yung rubberized na or rubber na ay tinakip dyan para hindi matapunan ng tubig yung kanyang makina, no. Yan, yung tire hugger niya, maliit lang siya pero hindi naman siya masyadong kaliitan, tamang tama lang. Tapos yan, yung kanyang shock at meron ding pwedeng i-adjust, no. Pwede mong may adjust ang kanyang shock. At dito na tayo guys sa bandang likuran niya or tail light niya, no. Kaya lang guys, hindi natin siya mapapagana dahil di naman tayo nagkaroon ng pagkakataon para may activate yan na unit. Yung signal light niya naka-separate din, tapos ito may plate light sa ilalim. Yan, para maliwanag yung ating plaka sa gabi, ano. Tapos meron din siyang reflector at plaka, ano, nalalagyan. Yan, tapos yung carbon type design niya dyan sa ibabaw ng kanyang plate light, napakaangas. Tapos ito guys yung kanyang gulong na Cordial ang brand at malapad sa likurang bahagi ng gulong, ano. Tapos hanapin natin yung kanyang size. Yan, bali 180 siya, 70 by 30. So maliit pala siya guys dito sa likurang bahagi, ano. At isa rin siyang tube type. So both na gulong is tube type na siya guys. At ayan yung signature mags na spoke type signature mags. Tapos dito naman tayo guys sa kanyang matte black finish na muffler. Tapos meron din siyang tip na kulay silver gray sa unahan, ano. Tapos ano din siya, naka Allen bolt na rin ang kanyang tip diyan sa kanyang muffler, no. Napakalaki at meron din siyang cover dito, head guard sa kanyang muffler. Naka-carbon plastic design din at ayos din yung pagka-design niya, no. Tamang-tama lang. And guys, yung kanyang radiator dahil water cooled po itong motor na ito, ano. So dito naman tayo guys sa kanyang upuan. Kung mapapansin natin is wala na siyang stitches, no. Diretso na siya guys. Yan. Inalis natin ang konti yung plastic. Yan, meron din siyang banggaan diyan sa likod ng driver. At mapapakinabangan din yan ng ating pillion or back ride para hindi siya dumausdos pa unahan papunta sa rider, no. So hindi naman siya madulas. Makapit naman siya kapag inupuan. Yung grab bar niya pala guys is glossy black finish at maiksi lang siya, no. So hindi siya buo na hanggang doon sa kabila. So dito na tayo banda guys sa kanyang U-box. So sa tingin ko guys, yung makakakasya dito na helmet is yung tinatawag natin na half face helmet. Hindi po pwede ang full face helmet, kundi half face helmet lamang po, no. Tapos medyo malalim na din siya ng konti at malaki. At dito naman tayo guys sa kanyang spring, parang hydraulic spring na ang ginamit niya sa upuan, ano. Yan, meron din siyang pwedeng lagyan ng tools dyan. Yung plastic na upuan sa ilalim na bandang upuan, maganda. At yung foam nga pala is malambot lang, hindi po siya masyadong matigas or makapal. So ayan guys, naka-naked handlebar siya, no. Yung makikita natin, yung panel niya is naka full digital panel na siya guys. Yan, TFT yata yan guys, na LCD na ginamit yan ni Rusi sa ADX 150i. Hindi naman siya kaya anong kalakihan, ano. Tamang liit lang. So kung parang kalaki lang siya ng isang cellphone. Tapos dito na siya guys, dito na tayo guys sa kanyang handle grip, no. Responsive naman siya at makapit naman siya sa kamay. At ito nga pala guys yung kanyang kill switch. Yan, yung headlight switch at electric button switch, no. So yan guys, dito na tayo sa kabila na handle switch niya, no. Tapos yung sinusubukan ko dyan, yung kanyang handle grip. Yan, yung mapapansin natin, yan yung kanyang switches sa kabila, ano. Yung handle grip niya nga pala guys, makapit sa kamay kapag hinahawakan natin. Yan. Tapos meron din siyang sobra na tip sa unahan para tamang-tama sa ating kamay kapag nag-grab natin.
Yan yung hazard button, high and low. Tapos meron din siyang passing light switch. At yung kanyang signal light. At busina. Yan. So overall guys, well recommended ko itong unit na ito sa lahat ng gustong mag-avail. Is punta na lamang po kayo dito sa Rosie Legazpi, located at Maharlika Highway, Banyag, Daraga, Albay. So ayan, recommend po ko po ito sa inyong unit na ito na Rosie Adventure X 150i. So ngayon, andito pa lang is yung glossy black, nag-iisa lang po siya, no. Tapos meron din siyang glossy white at glossy red na hopefully sana makarating naman at may deliver nandito sa Rosie Legazpi, ano. So sa lahat ng gustong mag-avail is pasyal na lamang po kayo dahil magandang unit ito guys, at sure ako magugustuhan nyo rin po ito. At ito na yung pinakamurang adventure motorcycle dito sa Pilipinas, no.